Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Parte ng buhay ng tao ang mga pagsubok. Dumarating daw kasi ito para mas lalo tayong maging matatag sa buhay. Pero madalas talaga mga kapuso, ito ang nagpapahina sa atin. Lalo na kung wala na tayong makapitan para kuhanan ng lakas. Ikaw kapuso, minsan ka na bang sumuko sa pagsubok na dumating sa buhay mo? Ang pagsubok daw ang humuhubog sa katatagan ng isang tao. Kaya nga palagi raw natin kailangang lampasan ito kahit ano paman ang mangyari. Pero may mga pagsubok kasi na madalas na sabay-sabay na dumarating sa buhay natin. Hanggang sa tayo na lang ang bumitaw at tuluyan ng sumuko. Ang sulat ng ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si April. Isang anak na walang ibang hinangad kung hindi ang pagmamahal mula sa kanyang ina. At isang babae na matagal nang naghihintay ng tunay na pag-ibig mula sa kanyang kapareha. Dumating siya sa punto na pakiramdam niya ay sinadya ng mundo na maging malupit sa kanya dahil sa dami ng mga pagsubok na dumating sa buhay niya. Pero hanggang kailan nga ba siya dapat na magpakatatag? Hanggang kailan niya dapat iisin ang pagmamalupit ng nanay niyang sobrang minahal niya? At hanggang kailan siya maghihintay ng pag-ibig mula sa taong walang pagmamahal para sa kanya? Gusto mo na bang malaman kung sumuko nga ba si April sa mga pagsubok na kanyang hinarap? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay inulang ka na rin ng pagsubok sa buhay mo? Pinilit mo bang lumaban o minsan ka na ring muntik ng sumuko? Si April kaya, paano niya kinaya ang pagmamalupit ng mga tao sa kanya? Anong ginawa niya para malampasan ang lahat ng pagsubok sa buhay niya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kagaya ko na avid listener ng inyong programa na Barangay Love Stories. Ako nga pala si April, 29 years old, taga Navotas at nagtatrabaho sa isang mall na malapit sa inuupahan kong apartment. Hindi ko alam kung kailan nyo pa mababasa itong sulat ko dahil sigurado akong araw-araw ay nasa 100,000 ang mensahe at sulat na inyong natatanggap. Pero umaasa ako na mapili nyo pa rin tong sulat ko dahil sigurado naman ako na may aral sa buhay na maiiwan ang kwento ng buhay ko. Namulat at lumaki ako na si mama lang ang kasama ko sa buhay, Papa Dudut. Single parent kasi siya pero masasabi ko na medyo maginhawa naman ang buhay namin. Sa isang malaking kumpanya kasi nagtatrabaho si mama, kaya ayos lang kahit siya lang ang nagtatrabaho para buhayin ako noon. Kaya lang hindi talaga lahat ng nakagagaan sa buhay ay masaya. Kagaya ng buhay namin, lalo na at hindi talaga ako gusto na maging anak ng mama ko. Pero kahit palaging malupit ang pagtrato niya sa akin ay mahal na mahal ko pa rin siya. Ayaw niya noon na nakikita ako sa bahay, umiinit ang ulo niya kapag kasama niya ako. At sa mga simpleng pagkakamali ko lang ay hampas at palo na kagad ang matatanggap ko sa kanya. Nasa isip ko kasi noon na swerte pa rin ako na binuhay ako ni Mama Papa Dudut. Maswerte ako kasi hindi niya ako pinalaglag kahit pa ako ay bunga ng panggagahasa sa kanya ng dati niyang katrabaho.
Naalibadbaran ako sa'yo. Pasensya na po, Mama. Pero mabuti po at maaga kayo nakauwi ngayon. Akala ko po kasi gagabihin kayo kagaya ng mga nakaraang araw eh. Minalas ako sa sugal kanina, kaya umuwi na lang ako kaysa mas malaking pera pa matalo sa akin. Ganun po ba? Kumain na po ba kayo? Hindi pa, pero nawalan na ako ng gana kasi nakita ko na naman yung pagmumukha mo. Ay, gusto niyo po ipagtimpla ko na lang po kayo ng kape? Mabuti pa ngayon na lang ang gawin mo na may pakinabang ka naman. Hindi yung nakakadagdag ka lang sa sakit ng ulo ko. Sige po, Mama. Ipagtitimpla ko po kayo muna ng kape. Grabe, ang sakit ng ulo ko. Dapat talaga hindi na lang ako lumabas kanina. Minalas pa tuloy ako. Aray! Ang init ng tubig! Hala! Ano bang nangyari? Ba't ang ingay-ingay mo, April? Mama, sorry po. Hey, ano na naman ginawa mong buwisit ka? Napaso po kasi yung kamay ko ng mainit na tubig kaya po nabitawan ko po yung tasa. Sorry po talaga, Mama. Ang sabihin mo, tatanga-tanga ka lang talaga. Halika nga rito, bata ka! Aray, Mama! Ang sakit po! Huwag niyo pong pingutin ang tenga ko! Masasaktan ka talaga sa akin kasi tatanga-tanga ka. Mama! Hindi ko naman po talaga sinasadya eh! Sorry po! Sorry, Mama! Pinagbigyan na nga kitang ipagtimpla ko ng kape tapos ito pa ang gagawin mo? Babasagin mo lang ang gamit ko at magkakalat ka pa sa kusina. Alam mo bang sobrang sakit ng ulo ko? At ngayon lalo pang sumasakit dahil sa yung buwisit ka. Aray ko! Tama na po! Masakit na po talaga! Kung hindi mo ako binwisit, hindi ka masasaktang bata ka. Kung hindi ka tatanga-tanga, hindi masisira ang gamit ko sa kusina. Mama! Hindi ko naman po talaga sinasadya. Sorry na po! Sorry po! Alam mo, dapat talaga hindi na lang kita binuhay at pinanganak eh. Dapat nung una pa lang pinalaglag na kita para hindi ako nabubwisit sa pagmumukha mo. Dahil sa tuwing nakikita kita, naaalala ko yung demonyong tatay mong buwisit ka. Kaya dapat sa'yo mawala na lang sa buhay ko. Dapat hindi na lang kita binuhay. Ay, Mama! Tama na po! Parang mawala na po! Tama na po! Tama na po! Tama na po! Papadudot kahit halos araw-araw akong nasisigawan noon ni Mama at madalas na sinasaktan ng pisikal ay mahal ko pa rin talaga siya. Palagi niya kasing sinasabi noon na sana raw ay pinatay na lamang niya ako pero hindi naman niya ako pinabayaan. Ang ibig kong sabihin ay ginagampanan niya pa rin ang responsibilidad niya sa akin bilang nanay ko. At dahil doon ay naniniwala ako papadudot na kahit paano ay may pagmamahal pa rin siyang nararamdaman para sa akin. Kaya lang habang tumatagal noon ay mas lalo lamang nagiging mabigat ang mga kamay at mapanakit ang mga salita sa akin ni Mama. Mas lalo niyang ipinamumukha sa akin na nagsisisi siyang pinanganak niya ako. Dapat daw talaga ay pinatay na niya ako noong nasa tiyan pa lamang niya ako. Dapat daw ay hindi na ako binuhay pa. Masakit para sa akin ang paulit-ulit na marinig yon. Mas masakit pa nga yun kesa sa pananakit na pisikal na ginagawa sa akin ni Mama. Naisip ko rin tuloy noon minsan na sana ay hindi na lamang niya ako pinanganak pa. Nang maging teenager na ako ay nabawasan ang pananakit na pisikal sa akin ni Mama, Papa Dudut. Kaya lang hindi ang pagsigaw at pagmumura niya sa akin. Kaya mas masakit talaga ang dinadanas ko noon. Hanggang sa hindi ko na nga nakayanan ng lahat sa unang pagkakataon. Tandang-tanda ko pa yon kasi birthday ko ng araw na yon. Excited akong umuwi sa bahay galing sa eskwela. Umaasa ako na kahit papaano ay may pagkain siyang inihanda para sa akin pero ang lasing na mama ko lang ang inabutan ko na nasa sala ng oras na yon. Pinapaalala ko pa nga sa kanya ang birthday ko at baka sakali ay bumait siya kahit na sa araw na yun lang. Pero isang sampalang sinagot niya kasunod ang mga salitang pinagsisisihan ko. Ang araw na pinanganak pa kita, April.
Pumasok na ako sa kwarto ko noon, Papa Dudut, at tahimik na umiyak. Ang bigat talaga ng pakiramdam ko. Ang sakit ng dibdib ko na tila sasabog na, at paulit-ulit ko noong naririnig sa isipan ko ang lahat ng mga mura, sigaw at masasakit na salita na sinasabi sa akin ni Mama. Hanggang sa basagin ko na nga ang salamin ko sa kwarto at abutin ang isang piraso noon. Alam kong mali talaga ang plano kong gawin ng mga oras na yon, pero hindi ko na talaga kayang tiisin pa ang lahat. At ayoko na ring mabuhay pa sa mundong ito, kaya hindi ko na napigilan pa na gawa ng masama ang sarili ko. Mama, nasan po tayo? Nandito sa ospital, saan pa ba? Buti naman at gising ka na. Mama, sorry po. O ngayon magsasorry-sorry ka? Ano bang naisipan mo at naglaslas ka ng pulso mo? Nagtampo lang naman po ako, tsaka nasaktan sa sinabi niyo eh. Nagtampo ka lang kasi hindi kita pinaghanda ng pagkain sa birthday mo tapos naglaslas ka na? Ano ka ba naman, April? Ano bang klase pag-iisip meron ka? Hindi lang naman po to tungkol sa birthday ko, Mama. Tungkol pala saan yung pinagmamaktol mo dyan? At talagang nagdagdag ka pa ng mga gastusin at abala sa akin? Mama, napapagod na po kasi ako. Bakit ka naman mapapagod? Wala ka namang ibang ginawa kundi mag-aral at maglakwatsa. Napapagod na po ako sa mga sinasabi niyo sa akin. Napapagod na po ako sa lahat ng mga pananakit at pagsigaw niyo sa akin. Alam mo, hindi kita maintindihan. Maswerte ka nga at binuhay pa kita eh. Tapos nasampal lang kita dahil nakainom ako, naglaslas ka na kagad. Mama, kailan niyo po ba ako susubukan na totoong intindihin? Hindi lang naman po to tungkol sa kanina. Pagod na po ako. Pagod na akong maging anak niyo. Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako napapagod? Pagod na ako makarinig ng masasakit na salita mula sa ibang tao nang dahil sa'yo at sa tatay mong rapist! Mabuti nga at namatay na siya sa kulungan at laking pasalamat ko na ikaw lang ngayon ang tinitiis ko sa buhay! Palibasa hindi ikaw ang naabuso at hindi ikaw ang nabuntis at hindi ikaw ang nanakan ng isang rapist! Di sana nga po hindi niyo na lang ako binuhay. Hindi yung palagi na lang tayong ganito. Yung palagi na lang akong nakakarinig ng masasakit na salita mula sa inyo. Sana talaga nung una pa lang, pinatay niyo na lang po ako. Ang kapal din talaga ng mukha mong bata ka, no? Binuhay na nga kita, ginastusan at pinag-aral, tapos ganyan pa ang sasabihin mo sa akin? Para naman po kasi araw-araw niyo na rin akong pinapatay sa lahat ng mga sigaw at mura niyo sa akin eh. Alam niyo, dapat hindi niyo na lang ako dinala dito sa ospital eh. Para sana totoong namatay na lang ako. Para sana... Tama na ka! Tumigil ka na nga sa mga sinasabi mo, April! Wala namang kwenta yan! Mabuti pa umalis na ako dito at magpahinga ka na lang dyan! At huwag ka na uling gagawa ng kahit na anong kalokohan, ha? Kung hindi, malilintigan ka na talaga sa akin! Papa Dudut, akala ko talaga noong una kaya ako dinala ni Mama sa ospital ay dahil ayaw niya akong mawala sa kanya. Ayaw niya pa akong mamatay kasi mahal niya ako bilang anak niya. Umasa pa ako noon na magbabago na siya, na pagmulat ng mga mata ko ay umiiyak na mukha ni Mama ang una kong makikita. Kasunod ang mahigpit na mga yakap niya. Pero hindi ganon ang nangyari. Kabaliktaran ng lahat ng inaasahan ko dahil ng araw na magising ako noon ay ang unang pagkakataon na naramdaman kong parang wala na talagang pakialam sa akin ng mama ko. Na para bang wala na talaga siya ni katiting na pagmamahal para sa akin. Pero tiniis ko pa rin yon kasi kahit sobrang nasasaktan na ako sa ginagawa niya sa akin, siya pa rin ang mama ko at mahal ko pa rin siya. Ang hindi ko lang maintindihan ng mga oras na yon, Papa Dudut, bakit kaya hinayaan pa ako ng Diyos na mabuhay kung parehong sitwasyon lang din naman ang makakaharap ko? Bakit nabuhay pa ako noon kung hahayaan lang din naman ng Diyos na patuloy akong maghirap
sa mundong ito. Papadudot, nang makalabas ako ng ospital at makauwi sa bahay ay hindi na ako masyadong kinausapan ni mama. Kung kakausapin niya man ako ay palagi na lang napasigaw na may kasamang mura yon. Tinis ko pa rin ang ilang taon yon kasi mama ko siya at mahal ko siya. Yon ang paulit-ulit kong isinisiksik sa isipan ko. Kahit pa never ako nakaramdam ng pagmamahal mula sa kanya. Pero syempre lahat naman ng pagtitiis ay may hangganan. At dumating na nga ako doon nang muli niya akong mamura at masampal. Nang gabi rin na yon ay umalis na ako sa bahay ni mama. Hindi niya ako pinigilan, Papa Dudut, at sobrang sakit noon para sa akin. Kasi pinatunayan niya lang na kahit kailan ay hindi niya talaga ako minahal bilang anak niya. May maliit na akong pera na naipon noon, Papa Dudut. Umupa ako ng maliit na kwarto na para sa sarili ko at nakahanap naman ako ng trabaho sa isang mall. Doon ko na nga nakilala, Papa Dudut, si Aris. Mas matanda siya sa akin ng 14 years. 34 na siya nang makilala ko at nakatira siya sa malapit din na inuupahan kong kwarto. Isa siyang security guard at madalas kaming nagkakasabay na kumain sa malapit na karinderya. Hanggang sa magkausap na nga kami, magkapalitan ng cellphone number at pagkalipas ng ilang linggo ay nagkaroon na nga ng relasyon. Si Aris ang first boyfriend ko at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ako ng pagmamahal mula sa isang tao. Kaya naman hindi na ako tumanggi pa nang yayain niya na akong magsama kami sa isang bahay. Pero ang hindi ko inaasahan noon ay ang pagbalik ko sa malupit na buhay at pighati, Papa Dudut. April! April, buksan mo tong pinto! Ano ba, April? Mahal. Sorry ha, kasi nakatulog ako. Nalak ko rin pala tong pinto dito sa loob ng bahay. Tumabi ka nga dyan! Aray! Huwag mo naman ako itulak! Huwag kang maarte dyan, ha? Kung ayaw mong samain ka talaga sa akin. Ano bang ulam natin ngayon? Sandali lang, ipaghahain kita. Oh, ito. Ano yan? Kanin tsaka pritong dilis. Alam kong dilis at kanin yan, tanga. Ano ba tingin mo sa akin? Bulag? Pagkain ang hinihingi ko, hindi kaning baboy. Hindi naman kaning baboy to, mahal. At talagang sumasagot ka na sa akin, leche ka, ha? Aray ko! Aray ko! Bitiwan mo naman yung buhok ko, Aris! Nasasaktan ako, ano ba? Masasaktan ka talaga sa akin kasi tatanga-tanga ka. Kapag pagkain ang hinahanap ko, yun ang ibigay mo sa akin. Wala na nga ako maihain sa'yo na ibang pagkain. Inutang ko nga lang yan sa kakilala kong tindera kasi wala nang natirang pera sa akin eh. Binayaran ko na kasi yung utang mo na 3 buwan na upa dito sa bahay. Sinasabi mo bang kasalanan ko ngayon na wala ka ng pera, leche ka? Aray ko, Aris! Please naman, bitawan mo na yung buhok ko! Ang sakit na eh! Ayan! Aray! Lumabas ka ron at bumili ka ng pritong manok. Pero saan pa ako makakabili ng pritong manok? Maghahating gabi na oh! Wala akong pakialam. Basta gumawa ka ng paraan dahil gusto ko ng manok. Aris naman eh! Uuwi-uwi ka ng ganitong oras tapos ako nga apurahin mo na maghanap ng makakain mo. Aba, leche ka talagang babae ka, ha? Aris, ano ba? Bakit ka ba nananampal? Kanina mo pa ako sinasaktan na! Kasi nakakalimutan mo yata na nakikitira ka lang dito sa bahay ko. Nagsishare naman ako sa mga gastusin dito. Tsaka ako pa nga nagbayad ng utang mo ng upa ng 3 buwan sa may-ari nitong bahay eh. Alam mo ikaw, kanina ka pa eh. Nakakainit ka na talaga ng ulo, babae ka. Halika nga rito! Halika rito! Aris, ano ba? Bitiwan mo nga ang buhok ko! Tandaan mo to, April. Bahay ko to. At ako lang ang masusunod dito. Siguro naman matatandaan mo yan kapag inumpog ko ng ulo mo sa pader. Aray, tama na! Tama na! Aris, parang awa mo na!
Sumagot ka ng maayos kung ayaw mo mas malintikan pa sa akin. Tandaan mo, ako lang ang nagmamay-ari ng bahay na to. Ako lang! Naiintindihan ko na, Aris. Ikaw lang. Ikaw lang ang masusunod sa bahay na to. Ikaw lang ang susundin ko. Ayan! Marunong ka naman palang sumagot ng maayos. Gusto mo pa yung ganito nagkakasigawan tayo rito? Makatulog na nga lang. Nawala na ako ng ganang kumain. Papadudot, pakiramdam ko noon ay malas ko talaga sa taong nakakasama ko sa buhay. Pagmamahal lang naman ang gusto kong matanggap at maramdaman mula sa kanila. Pero wala silang ibang ginawa kundi ang saktan lamang ako. Niisip ko kung bakit ba nila ginagawa yon sa akin. Bakit nila ako sinasaktan? Bakit hindi nila ako magawang mahalin? Sa kabila ng nangyari na yon ay hindi rin naman kaagad ako nakipaghiwalay noon kay Aris Papadudut. Naniniwala kasi ako na pwede pa siyang magbago at pwedeng bumalik yung unang Aris na nakilala ko at naging mabait sa akin. Ilang linggo at buwan ko pang tiniis ang pananakit niya sa akin. Hanggang sa sumuko na rin ako dahil may mga oras na halos muntikan na niya talaga akong mapatay dahil sa pananakit niya. Kaya umalis na ako sa buhay niya dala ang mga gamit ko nang hindi ako nagpapaalam sa kanya. Mabuti na lang at may mga katrabaho ako noon na naging mabait sa akin kagaya ni na Faye at Darius. At doon muna ako nakitira sa apartment na tinutuluyan ng katrabaho kong si Faye Papadudut. Grabe, nakakapagod yung chef natin kanina, no? Ay nako, sinabi mo pa. Malapit na kasing magpasko kaya marami ring nagsha-shopping ngayon sa mall. Pero mas marami pa rin ang nag-window shopping lang na pampasikip lang naman sa mga mall. Dapat hindi na lang sila dumadagdag sa dami ng tao para hindi na tayo nasistress sa kanila. Hayaan mo na sila. Baka pampatanggal na lang din nila ng stress sa bahay yung pamamasyal. Sa bagay, tama ka dyan. Basta, April, magkasama tayo sa Pasko ha. Hindi kasi ako uuwi sa probinsya namin eh. Wala rin naman ako ibang pupuntahan sa Pasko kaya sigurado na makakasama mo talaga ako sa apartment. Ay oo nga. Hindi ka na nga pala umuwi sa bahay ng mama mo. Nasanay kasi ako na yung mga nakakasama ko sa apartment, umuwi sa kanila pag Pasko, kaya madalas wala talaga akong nakakasama. Pero sigurado na may makakasama ka na kasi nga wala rin naman ako ibang pupuntahan eh. April! Aris? Anong ginagawa mo dito? Sinusundo kita. Halika na. Umuwi na tayo sa bahay natin. Teka, bitiwan mo nga ako, ano ba? Hindi ako sasama sa'yo kasi ayoko na. Nakipaghiwalay na ako sa'yo. Bakit? Pumayag na ba ako? Nakipaghiwalay ka sa akin sa text? Ano, gano'n na lang yun? Bigla mo na lang tatapusin ang lahat sa ating dalawa? Sa text? Seryoso ka ba? Sa ayoko na nga, di ba? Hindi ko na kayang tiisin ang pananakit mo sa akin. Basta sumama ka sa akin. Mag-usap tayo sa bahay. Hoy! Pwede ba? Bitawan mo nga si April! Huwag kang makialam dito kung ayaw mong sapakin ko yung mukha mo. Halika na, April. Sumama ka na sa akin. Mag-usap tayo sa bahay ko. Sa ayaw niya ngang sumama sa'yo. Bakit ba pinipilit mo siya? Aris, ano ba? Ayoko na ngang sumama sa'yo. Bitiwan mo na nga kamay ko, nasasaktan ako, ano ba? Mas masasaktan ka kapag nag-inarte ka pa dyan, kaya halika na. Aris, ano ba? Sinabi na ni April na ayaw niyang sumama sa'yo kaya bitawan mo na siya! Darius! Walang iya ka? Ang kapal na mukha mo, suntukin ako ah! Ano ba naman yan? Susuntok ka na nga lang, lalampa-lampa ka pa! Ganito kasi dapat! O ano? Lalaban ka ba? Sinabi na nga ni April na ayaw niyang sumama sa'yo eh! Namimilit ka pa! Pwe! Pasalamat ka nakainom ako! Pero babalikan ko kayo! Lalo ka na, April! Pwe! April, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Thank you, Faye. Pati na rin sa'yo, Darius. Wala yun. Mabuti pala at naabutan ko pa kayo naglalakad papunta sa sakayan. Kaya nga eh. Kung hindi, baka nakaladkad na ako ni Aris papunta sa bahay niya. Ang war freak pala talaga ng ex-boyfriend mo. O April, nakakatakot. Ay,
Yun talaga ang dahilan kung bakit ko siya hiniwalayan. Kasi masyado niya talaga akong sinasaktan eh. Salamat ulit sa inyong dalawa ha. Lalo na sa'yo, Darius. Thank you talaga. Papadudot, hindi pa kaagad huminto si Aris sa panggugulo sa akin noon. Palagi siyang tumatawag at nagte-text sa akin na ayusin na raw namin ang relasyon naming dalawa. Na magbabago na raw siya at hindi na niya ako sasaktan. Sinabi ko na ayoko na talaga dahil pagod na akong mahalin siya. At pagkatapos kong i-reply yon ay magkakasunod na mura at pagbabanta ang tinext niya sa akin. Kaya nga nagpalit na rin ako noon ng cellphone number. Madalas rin niya akong inaabangan sa labas ng mall na pinagtatrabahuhan ko o kaya ay malapit sa apartment na tinutuluyan ko. Palagi niya akong pinipilit na sumama sa kanya pauwi sa bahay niya. Mabuti na lang talaga at sinamahan ako ng mga katrabaho kong sina Darius at Faye pauwi. Dahil silang palaging sumasagip sa akin mula sa mabibigat na kamay ng dati kong kasintahan, Papa Dudut. At nang hindi pa rin siya tumigil sa panggugulo, pinabarangay ko na siya at doon kami muling nagkaharap. Muli kong sinabi sa kanya na ayoko na. Muli rin siyang nakiusap sa akin na magbalikan na kami. Pero dahil buo na ang desisyon ko, pinayuhan siya ng kapitan sa lugar namin na huwag na ulit akong guguluhin kung ayaw niya raw magsampa ako ng kaso para makulong siya, Papa Dudut. May isa pang buwan ang lumipas noon bago tuluyang tumigil si Aris sa panggugulo sa akin, Papa Dudut. Nakailang palit na ako ng SIM card at hindi ko alam kung paano ba niya nalalaman ang mga bagong number ko. Mabuti na lang at nagising ako isang araw na wala na akong natanggap na text o tawag mula sa kanya. Doon na rin nagsimulang maging tahimik muli ang buhay ko. Nag-focus na lamang ako sa sarili ko at sa trabaho. Maayos naman ang lahat, Papa Dudut, dahil mas napalapit ako sa mga katrabaho ko lalo na kina Faye at Darius. Kami rin kasi ang madalas na magkakasama dahil nasa parehong department lamang kami. Hanggang sa maramdaman ko na nga lang na nahuhulog na ang loob ko kay Darius. Sa paglipas pa ng mga linggo ay nagkaroon na rin kami ng relasyon. Masaya naman ako sa kanya kasi mabait siya sa akin at nakaramdam ako ng pagmamahal mula sa kanya. Masaya ako kahit pangalawa lang ako sa buhay niya. Ang totoo kasi, Papa Dudut, pamilyadong tao na si Darius. Kasal siya sa asawa niya at may 3 silang anak. Sa madaling salita ay pumayag ako noon na maging kabit ni Darius. Alam ng kaibigan naming si Faye ang namamagitan sa amin ni Darius. Tutol na tutol siya rito. Pero mas pinili kong huwag makinig kay Faye at ipagpatuloy ang kahibangan ko kay Darius. Alas 7 na pala ng gabi. Kailangan ko na umalis. Magbibihis na ako. Darius, mamaya ka na umalis. Hindi pwede. Baka kasi magtaka ang misis ko. Sabihin mo na lang na nag-overtime ka ngayon sa trabaho kaya na-late ka ng uwi. April, wala akong pasok sa trabaho ngayon. At dapat nasa bahay lang ako. Pero nandito ako ngayon kasama mo dahil ang alam ng misis ko, canceled ang mga rest day natin. Tapos malilate pa ako ng uwi. Madali lang naman magdahilan kung gusto mo talaga eh. Oo nga. Pero mahirap magsinungaling kapag nakahalata na siya. Ay, okay, fine. Mukha namang hindi na talaga kita mapipigilan. Pero Darius, saan ka magse-celebrate ng Pasko? Ha? Ano ba namang klaseng tanong yan, April? Wala lang, gusto ko lang malaman. Eh di sa bahay namin. San pa ba? Pwede bang dito ka na lang magpasko kasama ko? Ha? Ano ba, April? Huwag mo nga akong yakapin. Nakita mo na nga nagbibihis na ako eh. Saglit na yakap lang naman eh. Ito naman. Kahit na. Sinabi ko naman sa'yo na malakas ang pang-amoy ng misis ko, di ba? Kapag kumapit sa damit ko yung pabango mo, maghihinala na kaagad yun na may ginagawa akong kalokohan.
Ang paranoid mo naman masyado. Hindi ako paranoid. Nag-iingat lang ako. O basta, dito ka magpapasko sa apartment kasama ko Ano ba yung sinasabi mo? Alam mo namang hindi pwedeng mangyari yan, di ba? Bakit hindi? Pwede ka namang magdahilan sa kanya na nasa trabaho ka lang Sa tinagal-tagal ng pagsasama namin ng asawa ko, kahit kailan hindi pa ako nagpasko nang hindi sila kasama ng mga anak ko. Kaya hindi pwedeng mangyari ang gusto mo, April. Saka alam mo, may napapansin ako sa'yo eh. Bakit ba ang drama mo masyado ngayon? Hindi ako nagdadrama, naglalambing lang ako. Magdadalawang buwan ng relasyon natin pero parang wala man lang nagbabago. Ano bang pagbabago ang gusto mong mangyari? Yung hihiwalayan ko ang asawa ko at iiwan ang mga anak ko para lang sa'yo? April, akala ko ba nagkakaintindihan tayo? Kung ano man ang namamagitan sa ating dalawa, hindi relasyon ang tawag dito. Tikiman lang to, okay? Tikiman! Yun lang! Oh, tapos ngayon iiyak-iyak ka. Darius kasi, mahal na kita eh. Kaya hindi lang to basta landian o tikiman para sa akin. Kung gano'n naman pala, tigilan na lang natin to. Kasi kung pinapantasya mo na iiwan ko ang pamilya ko para sa'yo, pues gumising ka na sa katotohanan na kahit kailan hindi yun mangyayari. Hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko para lang sa'yo, okay? Tandaan mo yan. Papadudot ako talaga ang unang nagtapat kay Darius na nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Sinabi niya noon na gusto niya rin ako pero hindi pwedeng maging kami dahil pamilyado siyang tao. Nang dahil doon papadudot ako na rin na nagsabi kay Darius na ayos lang sa akin kahit gawin niya akong pangalawang babae sa buhay niya. Okay lang kahit maging kabit niya ako. Hindi talaga pumayag si Darius noon pero ako ang naging mapilit at makulit. Hanggang sa sinabi niya na payag na siya pero huwag ko raw asahan na pipiliin niya ako kesa sa pamilya niya. Nangako naman ako sa kanya papadudot na ayos lang sa akin kung ano man ang kaya niyang itugon sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Ayos lang kahit pakikipagsiping lang ang habol niya sa akin. Basta nayayakap at nakakasama ko siya. Pero may oras talaga na hindi tayo nakukontento sa kayang ibigay sa atin ng taong mahal natin. Dahil ng mga oras na yon ay naghahanap na ako ng pagmamahal mula kay Darius. Bagay na alam kong hindi niya kayang ibigay dahil sa pamilya niya. Mula nga nang magtalo kami sa apartment ni Faye na tinutuluyan ko pansamantala ay iniwasan na ako ni Darius sa trabaho tuwing shift namin. Hindi niya na rin sinasagot ang mga tawag o text ko hanggang sa i-block na niya ang number ko. Pero hindi pa rin ako tumigil noon papadudot dahil alam ko sa sarili ko na kahit paano ay may pagmamahal na rin para sa akin noon si Darius. Naniniwala ako na mahal na rin niya ako. Siguro naman makukontak ko na si Darius gamit tong bagong SIM card na to. Kakausapin na niya siguro ako kapag nasagot niya tong tawag ko. I-dial ko na nga ang number niya. Hello? Sino to? Darius? Ako to, si… Ikaw na naman, April. Ano na naman bang gusto mo? At ang lakas pa talaga ng loob mo na tumawag sa akin. Mabuti na lang at di pa ako nakakauwi sa bahay namin. Kung hindi, baka magkagulo pa kami ng asawa ko nang dahil sa'yo. Gusto lang kitang makausap kasi iniiwasan mo na ako sa trabaho eh. Huwag ka naman magalit sa akin, Darius. Pero wala na nga tayong dapat na pag-usapan pa kaya tigilan mo na ako. Darius, please. Kausapin mo kasi muna ako ng maayos. Wala na nga tayong dapat pag-usapan dahil tapos na kung anumang namamagitan sa ating dalawa.
Bakit ba ang hirap mong makaintindi? Ganyan ka ba talaga katanga? Darius, mahal kita! April, ayan ka na naman sa kadramahan mo eh. Pwede bang itigil mo na nga yan? Hindi nga ako nagdadrama lang. Mahal talaga kita, Darius. Darius, minahal mo naman ako kahit konti lang, di ba? Gusto mo talagang malaman ng totoo? Oo! Okay, sige. Ito ang totoo, April. Kahit kailan, wala akong naramdaman ni katiting na pagmamahal para sa'yo. At alam mo kung ano lang ang nararamdaman ko para sa'yo bukod sa init ng katawan? Awa! Awang-awa ako sa'yo, April. Naaawa ako sa'yo kasi pilit mong hinahanap sa iba ang pagmamahal na ikaw mismo hindi mo maibigay sa sarili mo. Hindi totoo yan! Talaga? Sigurado ka? Uhaw na uhaw ka nga sa pagmamahal, di ba? Kaya nga ayaw mo akong tigilan eh. Kasi ang gusto mo lagi, yung nanlilimos ka ng pagmamahal mula sa ibang tao. Kaya pwede ba, April, kung may problema ka sa sarili mo, huwag mo nang idamay ang ibang tao. Kasi nakakaperwisyo ka na. Kaya tigilan mo na rin ang pagtawag at maglapit-lapit sa akin. Sige na! Darius, teka lang! Mag-usap muna tayo! Huwag mong... Hello? Hello, Darius? Hello? Hello? Bakit ba palagi na lang ganito? Bakit ba palagi na lang ako sinasaktan ng mga mahal ko? Ano bang kulang sa akin? Ano bang ginawa ko? Bakit hindi niyo ako magawang mahalin? Bakit? 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 Ayoko na. Hindi ko na kaya. Paulit-ulit na lang na ganito. Nakakapagod na. Nasaan na ba yung cutter ko? Nandito lang dapat yung sa bag ko eh. Nandito lang yun. Ay, ito. Ito na. Ayoko na talaga. Pagod na ako. Pagod na ako masaktan. Gusto ko na lang mamatay. Grabe, nakakapagod mamili ng pangregalo. Nakapamili ka na ba ng... Diyos ko, April! Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Bakit sinusugatan mo ang braso mo? Akin na nga yung hawak mong cutter. Ang ina! Ano ba? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, Faye! Yung cutter na hawak mo, ang bitawan mo! Ang ina, sabi yan eh! Dapat kasi dito, tinatapon eh! Ano bang problema mo? Si Darius na naman ba? Sinabi ko naman kasi sa'yo na tigilan mo na yung lalaki na yon. Kasi wala ka mapapala sa kanya. Tigas kasi ng ulo mo. Faye, ayoko na. Palagi na lang ganito eh. Palagi na lang akong iniiwan. Palagi na lang din ako sinasaktan. Gusto ko na mamatay. Ayoko na masaktan. Iabot mo na sa akin yung cutter ko, please. Hayaan mo na lang ako sa gusto kong mangyari. Gusto ko nang mamatay. Bakit? Sa tingin mo ba matatapos na lahat ng problema mo kapag sumuko ka kagaya ng ginagawa mo ngayon? Hindi, April. Dahil gumagawa ka lang ng panibagong problema sa buhay mo. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Hindi kasi ikaw yung anak ng rapist eh. Hindi ka kasi pinalaki ng nanay mo na puno ng galit para sa'yo. Hindi ka nagkaroon ng mga lalaki sa buhay mo na sinaktan ka lang. Kaya kahit kailan, hindi mo ako maiintindihan. Siguro nga hindi ko pinagdaanan lahat ng problemang pinagdaanan mo. Pero hindi pa rin tama itong ginagawa mo sa sarili mo ngayon. Kung pagod at sobrang nasasaktan ka na, umiyak ka lang. Hindi naman bawal yun. Umiyak ka lang ng umiyak hanggang sa gumaan ang pakiramdam mo. Kung hindi pa rin nababawasan yung bigat sa dibdib mo, kausapin mo ko. Iyakan mo ko. Makikinig ako sa'yo hanggang sa mabawasan ang kirot yan sa dibdib mo.
April, hindi mo kailangang saktan ang sarili mo. Kailangan mo lang maging matatag at malakas. Kayanin mo. Kayanin mo para sa sarili mo. Papadudot, ilang beses pa ako nagpumiglas mula sa pagkakayakap sa akin ni Faye hanggang sa ako na rin ang mapagod at kusa na lang napayakap sa kanya habang umiiyak. Sinunod ko ang sinabi niya na iiyak at isigaw lang ang lahat sa kanya. Oo, nabawasan ang kirot sa dibdib ko pero hindi yun tuluyang naglaho. Lahat kasi ng masasakit na nangyari sa buhay ko noon ay para bang sabay-sabay na bumalik sa alaala ko. Para bang pinapaalala sa akin ng mga pangyayaring yon na ako na ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Na nilikha talaga ako para hindi mahalin at para saktan lang ng ibang tao. Ang nasa isip ko noon, Papadudot, pwede pala yon. Pwede palang mangyari na mabuhay ang isang tao na puro masasakit lang ang nangyayari sa buhay niya. Dahil ng mga panahong yon ay narealize ko na parang never pang may nangyaring maganda sa buong buhay ko. Hindi ko kaagad tinigilan si Darius, Papadudot. Palagi ko pa rin siyang pilit na hinahabol noon hanggang sa mag-resign na lamang siya sa trabaho namin at tuluyan na akong nawala ng balita sa kanya. Mabuti na rin yon dahil doon na ako huminto sa paghahabol na ginagawa ko sa kanya noon. Kaya lang hindi na rin kagad ako nakapag-move on. Alam kong mali pero may ilang ulit pa noong pumasok sa isipan ko na tapusin na lamang ang buhay ko, Papadudot. Kung hindi lang talaga ako palaging sinasamahan ni Faye noon, marahil ay nagawa ko na ang masamang bala ko para sa sarili ko. Wala na kasi talaga akong maisip na dahilan para magpatuloy pa ako sa buhay ko. Wala nang nagmamahal sa akin kaya bakit pa ako mabubuhay sa mundong ito? Ang paniniwala ko kasi noon, Papadudot, ay nabubuhay ang tao sa mundong ito kasi may nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. At yun ang dahilan kaya sila gumigising at nagsusumikap sa araw-araw. Pero para sa isang kagaya ko na parang isinumpang maging malungkot sa bawat segundo ng buhay ko ay ano pa ba ang dapat kong panghawakan para maging matatag? Sino pa ba ang pwede kong kapitan para bigyan ako ng lakas? At anong dahilan pa ang pwede kong marinig para lang tigilan ko ang pagtangkaan ng masama ang sarili ko? Yon ang mga tanong na palaging umiikot noon sa isipan ko. Mga tanong na akala ko ay hindi ko mahahanapan pa ng kasagutan. Anong lugar to, Faye? Nasa bahay ampunan tayo. Kaya pala ang dami ko nakitang mga bata kanina. Bakit mo pala ako dinala dito? Wala lang, gusto ko lang marelax ka kahit papano. Upo ka muna dito. Mamaya lang, parating na rin yung ibang bata dito sa kwarto. Paano naman ako marirelax sa ganitong klaseng lugar halos lahat ng mga nakatira dito kagaya ko. Tinaboy din sila ng mga sarili nilang magulang at hindi minahal. Alam mo, April, maraming iba't ibang kwento ang buhay ng tao. Pero lahat ng kwento, naniniwala ako na nakakapagbigay ng aral sa iba. Kahit nga yung kwento ng buhay ng mga batang nandito sa ampunan, alam ko na pwede rin yung maging inspirasyon. Pati na yung kwento mo, sigurado ako na maraming matututunan ng iba kapag narinig nila yon. Kaya sigurado ako na maaaliw ka kapag narinig mo ang mga kwento ng buhay nila. Wala naman silang aral na makukuha sa kwento ng buhay ko Baka puro awa lang ang maramdaman nila sa akin. Kasi nga lumaki ako na kahit kailan, hindi ako nakaranas ng pagmamahal mula sa ibang tao. Hello, Ate Faye! Jared, nandiyan ka na pala. Nasaan yung ibang mga bata? Papunta na rin po sila. Pinauna lang po ako ni na Sister Laika dito para mag-ayos ng ibang mga gamit. Ah, ganun ba? Oo nga pala, ito si April. April, siya naman si Jared. Hi po, Ate April. Hello rin sa'yo, Jared. O siya, maiwan ko muna kayo dito ah. Oh, saan ka pupunta, Faye? Iaabot ko lang kina sister tong nakolekta ko ng mga libro na donasyon mula sa barangay namin. Jared,
ikaw munang bahala kay Ate April ha. Sige po, Ate Faye. Bye po! Kapatid po kayo ni Ate Faye? Hindi. Kaibigan ko lang siya. Alam nyo, mabait po talaga yan si Ate Faye. Isa po siya sa matagal nang palaging bumibisita dito sa amin. Yung iba kasi, hindi na bumalik pagkatapos magpakain ng isang beses at kuhanan kami ng mga litrato. Pero si Ate Faye, hindi yan mahilig magpa-picture kagaya ng ibang pumupunta dito sa amin. Ang hilig niyang gawin, turuan ng ibang mga kasama ko na bata dito na magbasa at magsulat. Gano'n ka na ba katagal dito, Jared? 6 na taon na po. 3 years old daw po ako nung mapunta ako rito eh. Kasi sinasaktan daw ako ng nanay ko at ng stepfather ko. Hindi ko na nga po matandaan yun eh. Narinig ko lang po yung kina Sister Laika. Pero natatandaan ko po na nung 7 years old ako, may umampon sa akin na isang babae. Oh, ano nangyari? Bakit nandito ka ulit? Hindi po kasi maayos ang pagtrato niya sa akin. Palagi niya akong ginugutom, pinapalo at kinukulong sa cabinet. Hanggang sa nagising na lang po ako isang araw, nasa ospital na ako at hirap makakilos. Pero matagal na pong nangyari yun. Ayos na po ako ngayon at naghihintay na ulit ako ng bagong magiging magulang ko. Hindi ka ba natatakot na baka saktan ka ulit ng bagong aampon sa'yo? Nung una po natakot na talaga ako kasi baka ikulong ulit ako sa cabinet ng bagong magiging magulang ko eh. O kaya hindi niya rin ako pakainin ng maayos sa tamang oras. Pero sabi nga ni na Sister Laika, hindi po masama ang lahat ng tao at hindi hahayaan ng Diyos na may mangyaring masama ulit sa akin. Kaya naisip ko po na siguro kaya ako'y binalik dito para na rin makatulong sa mga bata na mas mahina pa ang loob kesa sa akin. Ganun naman po talaga dapat, di ba? Hindi tayo nagagalit sa mundo at dapat tinutulungan natin ang mahihina. At kung tayo man ang mahina, meron ding malalakas na tutulong sa atin kagaya ng Diyos. Basta ang mahalaga po, palagi tayong maging matatag habang nabubuhay tayo. Papa Dudut, alam kong 10 years old pa lamang noon si Jared pero kung magsalita siya ay parang mas matanda pa siya sa akin. Sa totoo lang ay nagulat ako at humanga ako sa mga kinuwento at sinabi niya. Inasahan ko nang makarinig ng mga malulungkot na kwento ng buhay mula sa mga batang kagaya niya kasi bahayampunan nga yon. Ang hindi ko inaasahan ay kung gaano kalakas at katibay ang loob ni Jared para harapin ang mga ganong pangyayari sa buhay niya. Hindi biro ang ilang beses ka nang masaktan ng mga kinikilala mong magulang. Pero ayon sa kanya ay naniniwala siya na may magiging magulang pa rin siya, naaalagaan at mamahalin siya ng totoo. At naniniwala siya na palagi lang nandyan ang Diyos para protektahan siya. Naisip ko na sana ganon din ako, Papa Dudut, na sana mawala na ang takot na magtiwala sa ibang tao at magmahal muli. Sana kagaya ni Jared ay mawala na rin ang galit na nararamdaman ko noon sa mundo. Faye! Sorry ha, ngayon lang ako. Kanina ka pa ba naghihintay dito sa may gate? Di naman masyado, mga 10 minutes lang. Ano ba yan? Nakakahiya naman sa'yo. Hindi ko kasi kagad nabasa yung text mo na dito ka na pala maghihintay sa akin. Ayos lang yun, huwag kang mag-alala. Sa kamukha namang nag-enjoy ka kasama ang mga bata. Kaya walang problema sa akin yun. Nag-enjoy talaga ako, sobra. Hindi ko na nga namalayan ng oras kasi nakalimutan ko na rin i-check yung cellphone ko eh. Hindi ko tuloy nabasa kagad yung text mo. Huwag mo nang isipin yun. Kasi nung unang beses na pumunta ako dito, ganyan din kagaan ang pakiramdam ko. Yung tipong hindi ko na namalayan ang takbo ng oras. Kaya nga madalas akong bumabalik dito dahil masaya talaga silang kasama. Ay, oo nga eh. Nakwento ni Jared kanina na isa ka raw sa pinakamadalas na dumalaw dito sa kanila.
Nasa probinsya kasi yung mga kapatid kong bata. Hindi ko naman sila palaging matawagan kasi mahina ang signal dun sa bahay ni nanay. Kaya ito, para hindi ako masyadong malungkot, pumupunta ako dito. Ang saya nilang kasama at kausap, di ba? Sinabi mo pa. Ang sarap pakinggan ng mga kwento nila. Nakakaiyak pero nakaka-inspire. Lalo na yung kay Jared. Isa siya sa may pinakamaraming kwento kanina. Isa rin kasi siya sa pinakamatagal sa bahay ampunan. Kaya marami talaga siyang makukwento sa'yo. Nakakabilib nga yung ugali niya eh. Para bang palagi siyang positibo sa lahat ng bagay. Alam kasi niya na sa mga kasama niyang bata, isa siya sa pinakamatanda. Kaya para sa kanya, bawal siyang malungkot o panghinaan ng loob. Kasi siya ang kukunan ng lakas ng mga mas batang kasama niya sa bahay ampunan. Ay, sana lahat kagaya niya. Yung kayang maging positibo sa buhay, tsaka palaging malakas sa lahat ng oras. Nung nakikinig nga ako sa kwento niya, tsaka dun sa kwento ng ibang bata, medyo nahihiya ako sa sarili ko eh. Kasi ang babata pa nila pero pilit nilang kinakaya lahat. Samantalang ako ito ilang beses nang muntikang sumuko. Kaya mo rin namang maging malakas. Siguro ngayon medyo mahirap pa kasi bago lang yung mga masasakit na pangyayari sa'yo. Pero kung lalakasan mo ang loob mo, makakalimutan mo rin ang lahat ng sakit na yan. Sana nga. Sana dumating din ako sa point na tinatawanan ko na lang lahat ng pagsubok na dumating sa buhay ko. Sana makayanan ko nang hindi umiyak ng dahil sa mga taong nanakit sa akin noon. Huwag mo kasing madaliin ang lahat. Take your time. At kung kaya mo, hayaan mo lang na maramdaman yung sakit dyan sa puso mo. Makikita mo, yung kirot dyan sa dibdib mo, kusa na ang aalis sa buhay mo. Tama ka dyan. Pero Faye, salamat ha. Salamat kasi palagi kang nandyan para sa akin. Salamat kasi palagi mo akong binibigyan ng lakas para magpatuloy na mabuhay. Wala yun. Kaibigan mo ako eh. Basta wala nang sukuan ha. Kung nasasaktan ka, kailangan mo ng kausap o ng iiyakan, kalabitin mo lang ako at sasabayan kitang uminom ng alak hanggang sa pareho na tayong humagulgol. Sira! Basta itong tatandaan mo, April. Pwedeng marami pang pagsubok ang dumating sa buhay mo. Pero isipin mo na lang na walang pagsubok na binibigay sa atin ng Diyos na hindi natin kayang malampasan. Madalas hindi natin maintindihan kung bakit kailangan na tayo ang paulit-ulit na bagsakan ng mga pagsubok. Pero sa huli, kapag nalampasan na natin ang lahat, malalaman natin na isa sa mga dahilan kung bakit nangyari yon para mas maging malakas at matatag tayo sa mundong to. Papadudot na realize ko na hindi naman talaga lahat ng tao ay masama at gusto akong saktan. Meron at meron pa ring mabuti at gusto akong pahalagahan. Nasa pagkilatis lang talaga siguro kung paano ako dapat na magsimulang magbigay ng tiwala sa iba. Marami bang masama at mapagsamantalang tao dito? Meron at meron pa ring mga mabubuti. Marami akong mga naging pagkakamali sa buhay ko noon at ang isa na nga doon ay ang ilang beses ko na ang pagtatangka ng masama sa buhay ko. Aaminin ko na nagawa ko yon dahil unti-unti na ring nawala ang tiwala at pananalig ko sa Puong May Kapal. Naging makasarili ako at mapaghingi ng pagmamahal mula sa ibang tao. At nang dahil doon, nakalimutan ko na rin pahalagahan ang sarili ko. Nakalimutan kong palagi namang nandyan ang Puong May Kapal para sa akin pero pilit kong binabaliwala dahil naging bulag ako sa katotohanan at sakit na nararamdaman ko. Naisip ko rin noon na maraming ibang tao ang may mas mabigat na problemang dinadala kesa sa akin. May iba na araw-araw ay nakikipaglaban sa bingit ng kamatayan. Mga taong oras-oras na nananalangin na sana ay gumaling sa malulubhan nilang karamdaman. At mga taong may kanya-kanyang kinakaharap na mabibigat na mga pagsubok. Kaya sa totoo lang, swerte na rin ako dahil hindi ganong kabigat ang mga pinagdadaanan ko.
Maswerte ako, Papa Dudut, na may mga tao pa ring ibinigay ang Diyos para maging instrumento at maging sandalang ko sa oras na halos hindi ko na kaya. Masyado nga rin kasi akong naging mapaghanap noon, Papa Dudut. Ang hinahanap ko palagi ay ang pagmamahal mula sa ibang tao, mga tao na hindi naman ako pinapahalagahan. At sa sobrang paghahabol ko sa kanila, nakalimutan ko nang mahalin ang sarili ko. Wala naman talagang masama kung magbigay tayo ng pagmamahal, pero ang panlilimos ng pagmamahal, atensyon at pagpapahalaga mula sa ibang tao ang hindi natin talaga dapat na ginagawa. Matuto tayong huminto kapag alam nating nasasamantala na ang kabaitan natin. Matuto tayong magpahalaga sa ating mga sarili bago sa ibang tao. Kasi kung hindi natin kayang mahalin ang sarili natin, may hirapan din ang iba na tanggapin at pahalagahan tayo. Ilang taon na rin ang nakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko, Papa Dudut. Isa na akong assistant supervisor ngayon sa mall na pinagtatrabahuhan ko. Wala na doon si Faye dahil lumipat na siya sa ibang trabaho. Pero magkasama pa rin kami sa apartment hanggang ngayon. At pareho rin kami na madalas na dumadalaw sa bahay ampunan. Hanggang sa mga oras na ito ay nandun pa rin si Jared at wala pa rin umaampon sa kanya. Pero nakikita ko naman na hindi na siya nalulungkot. Siguro nakontento na lamang siya kung nasaan siya at kung ano ang meron sa buhay niya. Yun naman kasi ang mahalaga doon. Hindi yaman, hindi luho, kung hindi yung pagmamahal na natatanggap mo mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kasi kahit na hindi ko kadugo si Jared, siya ang tinuring ko na kapatid ko sa tuwing nasa bahay ampunan kami ni Faye. At alam ko na ganoon din sa kanya ang mga kasama niya sa bahay na yon. Umaasa rin ako, Papa Dudut, na darating ang araw na magkakayos din kami ni Mama. Sa paanong paraan ay hindi ko rin po alam. Hihintayin ko na lamang ang tamang panahon na ibibigay ng Poong May Kapal para sa amin ni Mama. Minsan talaga nakakapagod ang buhay, lalo na ang mga pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi ibig sabihin noon na dapat na tayong sumuko. Uso naman kasi ang magpahinga kapag nararamdaman na nating hindi na natin kaya. Matuto tayong saglit na magpahinga bago muling lumaban. Kailanman ay hindi sagot ang pagsuko sa mga problemang kinakaharap natin. Basta kapag nauubusan na tayo ng lakas, dasal at pananalig lang sa Poong May Kapal ang palagi nating sandalan. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng oras para mabasa itong sulat ko, and more power and God bless sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Ang inyong forever kapuso, April. Kung ramdam natin na hindi tayo kayang mahalin ng ibang tao, dapat na tayo mismo ay pag-aralan nating pahalagahan at mahalin ang ating sarili. Dahil ang pagmamahal ay palagi nagsisimula sa ating sarili. Maraming salamat, April, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng buhay. Hindi rin talaga biro ang mga pagsubok na iyong pinagdaanan, lalo na noong bata ka pa lamang. Yung pakiramdam na walang sino man ang nagmamahal sa iyo, kaya nahirapan ka na rin na mahalin ang iyong sarili. Pero sabi nga nila, lahat ng sugat ay naghihilom gaano man ito kalalim sa ating balat. At pwede natin gamitin ang magiging peklat nito upang tayo ay lalong maging malakas. Pero masaya ako, April, na kahit paano ay natutunan mo nang maging matatag at syempre alam mo na kung paano pahalagahan ang sarili mo. Napatunayan mo na totoo ang kasabihan na walang pagsubok na ibinibigay sa atin ng Diyos ang hindi natin kayang malampasan. Alam nyo mga kapuso, minsan ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin ay way po ni God para maipakita sa atin ang tunay na kahalagahan ng buhay. Kagaya na lamang na nangyari sa ating letter sender na si April. Nakita niya na maswerte pa rin siya sa buhay na meron siya. Mabigat man ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan at ilang beses man siyang nasaktan noon, nakakita naman siya ng mga bagong kaibigan na pwede niyang ituring na pamilya. Minsan kasi kailangan nating masaktan ng paulit-ulit para mahanap natin ang ating mga sarili sa mga kasagutan sa tanong natin.
Pero sa huli marirealize din natin na tanging ang Poong May Kapal ang makapagbibigay sa atin ng totoong kapayapaan sa puso at kaligayahan sa buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.